Kahirapan sa buhay, di naging hadlang upang makapagtapos ng nursing. Subalit na makapagtrabaho, panibagong hamon ang hinarap. Yung aming director Egyptian. Siyempre, yung mga Egyptian nurses, may edge sila over us. Pangungulila sa naiwang mahal sa buhay sa Pilipinas at matinding diskriminasyon naranasan ng isang OFW sa Dubai. Isang OFW sa Vietnam naharap sa isang matinding pagsubok. Ano ang pipiliin? Ang magandang sahod o ang pagpapastor? Ang sarap ng buhay ko sa Vietnam noon na sarili kami unit, tapos okay ang sweldo namin, okay ang sweldo ko. Nung i-give up ko yun, medyo malaki-laki yung i-give up ko. Kapalit ng kanyang paninilbihan, nakapag-aral si Pasita sa high school sa tulong ng kanyang lolo at lola na nakaaangat sa buhay. Meron siyang canteen, grocery store, mayroon din siyang bakery. Maganda yung binibigyan ka ng work kasi you learn to love work. Ngunit naputol ang sanay maganda niyang buhay sa pagpanaw ng kanyang lola. Siyempre, parang nawalan ka ng sasandalan. Kailangan makatapos ka para medyo umangat ka sa buhay. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanila. I have to work sa auntie ko. Nag-alaga rin ako ng mga anak niya. Nag-tutor sa 2 anak niya para may pang-allowance ako. Naging katuwang din niya ang ina sa pagtanggap ng mga labada upang masuportahan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. So doon naman nanggagaling yung pang-college namin. Kasi by that time, sa college na, nandoon na ako. Kasi yung lolo ko na medyo pababa na ang negosyo, nag-close na yung iba niyang negosyo. Bunga ng kanyang mga pagsisikap, nakapagtapos si Pasita sa kursong nursing, hanggang sa siya'y makapag-asawa at bumuo ng sarili niyang pamilya. 2 ng anak namin sa kabuntis ako, pero I'm still working sa Lorma. Ngunit sa tawag ng pagkakataon, natanggap si Pasita sa alok na trabaho sa Saudi Arabia. Na-retrench ang husband ko sa Mark Copper. Sabi ko, ayaw kong ma-drain yung fund namin. Kailangan may gagawin tayo. Bilang isang nurse, naranasan ni Pasita ang hirap at diskriminasyon mula sa ibang lahi. Yung aming director Egyptian. Siyempre, yung mga Egyptian nurses, may edge sila over us. Kaya yung magagandang schedule, nasa kanila muna bago kami. They find themselves na very superior to any nationals. Lalo kasi nakakapag-ano sila ng Arabic. Kami, natutunan lang namin yung pagsasalita. Sa kabilang banda, tanging ang komunikasyon sa pamilya ang pumapawi sa kanyang lungkot at pag-iisa, habang ang salita ng Diyos naman ang pinagkukunan niya ng lakas. Pupunitin yung daily bread. Yun ang isi-send sa akin kasi bawal naman magkuha ng Bible. Yung mga verses sa Bible, pinapalagay ko doon sa baba ng letter. Kasi bago ako malis, sabi ko, Lord, ito, pinayagan mo akong aalis. Kaya pwede take care of my family at saka take care of me. Matapos ang 3 taong kontrata sa Saudi Arabia, permanente nang umuwi sa Pilipinas si Pasita upang gampanan ang misyon sa pamilya. Nagtrabaho rin noon sa Saudi Arabia ang kanyang asawa. Ang mga naipon nilang salapi ay kanilang ipinundar para sa sarili nilang bahay. Dahil prioridad ang edukasyon, sinikap ni Pasita na mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak hanggang sa sila ay maging mga profesional. Ayaw kong mangyari yung nangyari sa akin, sa mga anak ko. Kaya we have to really prepare for them. We are fulfilled. Yung 5 naming anak, 3 ang nurse, 1 engineer, at saka yung 1 mechanic. Sa sariling bayan, nakapagsilbi siya ng 33 taon bilang guro sa nursing at dean sa isang kolehiyo sa La Union.
ang lahat ng kanyang naging karanasan ay kanyang ibinabahagi sa mga mag-aaral upang magsilbing inspirasyon. Ito rin ang nagdala sa kanya sa isang mahalagang aral sa buhay. Ang importante, communication. Communication to your husband or wife, for all the OFWs, at saka sa children. And communication with the Lord. Kasi a family na hindi nagpre-pray, siguro magbre-breakdown. Magandang advice ni Pasita para sa ating lahat, yung communication sa family and communication with God, hindi dapat napuputol yon. At sa kabila ng nasa Saudi Arabia siya, na bawal nga daw magbasa ng Bible o magdala man lang, ay tiniyak niya na nakasilid doon sa mga sulat ng kanyang anak. At nang sa gayon ay patuloy siyang tumatanggap ng magandang balita ng Diyos, no? So it's important that especially, that you are in need, in a place you're alone, that you cannot really be on your own, di ba? And you can only depend on God. And at the same time, tiniyak niya na hindi mapuputol yung kanyang relationship sa kanyang husband and sa kanyang children. At saka Peter, isa pang magandang ehemplo na pick up ko sa storya ni Pasita is the importance of savings. Kasi nung nawala ng trabaho yung kanyang mister, sabi niya, kailangan hindi dapat ma-deplete ang kanilang savings. They have to do something about it. And we can see naman that even though 3 years lang siya sa Saudi, ay nakapag-ipon talaga sila at naipundar nila yung pag-aaral ng kanyang mga anak. At nang sa gayon, nakauwi din naman siya kaagad. Tama yung kata. Because they had a plan at binabaon niya yung salita ng Diyos, importante yun, every day before she goes to work. Even if being there alone was difficult for her, sabi niya. But you could see, because the Word of God says the steps of the righteous are ordered by Him. So the two of them, when they came back, they were able to finish the house. Meron silang plano. Lahat ng kanilang mga anak were able to finish college, and they're all working right now, and they're all successful. Yan ang kayamanan nila. Yes, that's right. That's so good. You know, the hardships that Pasita experienced in life did not keep her dream from becoming a reality. She has not given up hope. She never gave up hope. But she persevered in reaching her dream of a better life through education. She drew strength from her God all through those trying years of difficulties. Hindi po niya hinayaang agawin ng diablo ang alam niyang magandang plano ng Diyos na naghihintay sa kanya at sa kanyang pamilya. At dahil sa napagtagumpayan niyang pagsubok, lalong naging matibay ang kanyang pananampalataya. Nakita naman po natin na ibinigay ng Diyos ang lahat niyang pinangarap. What about you? Have you given up on your dream because of the so many challenges you're facing right now? Alam niyo po, don't. Because God has a plan for you. But you need to get to know Him first, intimately, so that through Him, you will be able to reach that dream. Surrender your life right now. Surrender everything to Him. Surrender your plans to Him. Let's pray. Our Father, Lord, we thank you that you are the light, you are my salvation, you are my hope, you are the hope that never disappoints. And Lord, you are already in my future. You know the plans that you have for my own life. So right now, Lord, I come to you and I confess all of my sins and I ask your forgiveness. Lord, would you cleanse me? Lord, would you wash me clean, make me brand new? And Father, right this very moment, I surrender all to you. My entire life belongs to you. And Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Thank you for dying on the cross and paying for all of my sins. Because of what you did, now, Lord, I am debt-free. Lord, thank you. I give you all the glory, all the praise, all the honor. This is my spiritual birthday, and Lord, you alone get all the glory for what you're doing and what you will yet do in my life. In Jesus' name, amen. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000.
Kung sumabay po kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo sa kaibuturan ng inyong puso si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, kayo ngayon ay nakatitiyak na ng buhay na walang hanggan. If you want to know more about the most important decision you have made, just call our prayer center 737-0700 and our trained prayer counselors will answer all your questions based on the Word of God. If you live in the province, you can still call us toll-free. Libre ang tawag dyan, 1-800-1888-8700. Pwede rin kayo mag-text, i-type lang ang yes space the 700 Club Asia at ipadala sa aming smart number 0949-888-8001. Sa Globe, 0917-406-5001 at sa Sun, 0925-300-3000. You can also send us all your messages to our Facebook wall. Just type the 700 Club Asia, and you can also chat with us live. Just log on to our website, cbnasia.org/media center. Here's how to vote for your favorite Huwarang OFW 2017 nominee. Go to www.cbnasia.org. Click the Huwarang OFW 2017 logo. Look for your favorite nominee, enter your email address, and then click the button to vote. You may also simply go to our Facebook page, The 700 Club Asia. Click Vote Contest. Look for your chosen nominee, enter your email address, and then click Vote. You can vote for one nominee per day. The authenticity of the votes cast are being verified. My favorite Bible verse as of the moment would be from Job chapter 42 verse 12. I would say it over and over and tell myself that God would really bless my latter days more than my beginning. Abangan ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word, mula July 17 to 21, 12 midnight sa The 700 Club Asia, GMA. Sa edad na 21 anyos, nalasap ni Sherwin ang magagandang benepisyo sa kanyang karera sa Vietnam bilang business planner. Habang nagtatrabaho, ginagamit din ng Diyos ang kanyang buhay sa simbahan bilang worshiper at youth leader. Ngunit ang komportableng kalagayan sa Vietnam ay kinailangan niyang bitiwan upang magsilbing pastor sa isang bagong kapaligiran. Kailangan ka mapadala doon sa Singapore. Walang pastor kasi doon. Wala sa plano ko yung pagpapastor. Hindi talaga ito yung gusto ko. Ang sarap ng buhay ko sa Vietnam noon na may sarili kami unit, tapos okay ang sweldo namin, okay ang sweldo ko. Nung i-give up ko yun, medyo malaki-laki yung i-give up ko. Pangalawa, hindi ako sigurado kung si Michelle ba, naniligawan ko pala nung time na yon. Pag nalaman niya na magpapastor ako, baka maging malaking factor yun para hindi niya ako sagutin. That time may idea na ako na pwede siyang maging pastor in the future. Tapos, nung sinabi niya naman na bago ang plan, sa Singapore pala ako ipapadala. Pero hindi pa kami noon at wala pa siyang idea na I am considering him na. So that time parang, oh no, parang if I will say yes to this man, ibig sabihin, sasama ako sa Singapore, iiwan ko ang job ko sa Vietnam, iiwan ang church, and I was in Vietnam for 7 years. Pero eventually, after really praying for it and asking people, nagtanong ako sa mga kilala kong pastor, I made a decision na gusto ko mag-serve sa Singapore, sa church na yun, na mga OFWs din. Dahil wala silang miyembro na Singaporean, hindi maaaring magkaroon ng lisensya ang simbahan upang malayang makapagdaos ng mga pagtitipon. Ngunit sa mataimtim na pananalangin, buong loob silang kumuha ng lisensya mula sa gobyerno, bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Kasabay ng panibagong yugto sa buhay ni Sherwin bilang pastor doon ay ang panibagong kabanata rin sa kanyang buhay may asawa. Magkasama kami ni Michelle, bago kaming kasal. Kumbaga nasa honeymoon stage pa kami na aming wedding. So lahat maganda, lahat okay, first few months. Pagdating ng siguro mga 5th or 6th month, doon na ako nakaramdam ng insecurity. Kasi yung mga kasama ko sa church, mga mga batika na. Medyo mataas ang insecurity level ko. Kasi nga, bata pa ako. Feeling ko, sila yung mga tao hindi ko kayang i-lead. Feeling ko baka hindi nila, naniniwala kaya sila sa akin. Tapos dumating na ako sa time na naghahanap na ako ng yung office work, yung luxury,
Dati meron akong sasakyan sa Vietnam, yung mga ganitong mga bagay. Muling kinausap ni Sherwin ang Panginoon. Doon binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata sa mga bagay na mas dapat niyang makita. Puno-puno ako ng insecurity sa buhay. Pero every time I would see an OFW being changed by the Word of God, ito yung mga bagay na nag-encourage sa akin na tama lang yung ginagawa ko. Tama yung ministry na pinasukan ko. Kasi ito yung mga bagay na hindi ko nakikita noon. Sometimes I feel like ako ang maging blessing sa kanila, pero ang totoo, they became a blessing to me every time they share their life. Kasi I'm always encouraged every time I hear stories. It encourages me kung paano nilalabanan ang buhay dahil may God sila. Sa tulong din ng mga kapatid niya sa pananampalataya, bumangon si Sherwin. After a while, I would realize, masarap magsilbi sa church. Parati kong binabalik yung utak ko dun sa, ba't ba ako nasa Singapore? Buti na lang itong mga members ng simbahan, they're very gracious pagdating sa akin. Napaka-understanding nila, napaka-supportive pa rin nila kahit na puno-puno ako ng insecurity sa buhay ko. Upang mapaghusayan ang pangangasiwa sa ministeryong kaloob ng Diyos, pinag-aral ng simbahan si Sherwin sa isang Bible school habang ang kanyang asawang si Michelle naman sa counseling training. Patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos si Sherwin sa Singapore, katuwang ang kanyang may bahay. Minsan man na nilamon ng kahinaan, pinakita sa kanila ng Diyos na kailanman ang lakas ng Panginoon ay higit pa sa mga hamon na kanilang hinarap. As missionaries or as church workers, you don't bring Christ into the mission field, but Christ brings you to the mission field. Now I see ministry as a privilege, but now I see myself as a partner of Christ in His ministry. God brought me here not to work, not to just earn money, but to make Him known to the people. There's really a high calling that alam na alam ni Sherwin at ang kanyang asawa, no, that the Lord brought them there for a bigger purpose, a bigger reason. And you know, it's so easy to choose the luxuries of life. Choose na lang a good job, that will give you a good salary, para stable ka. But because he chose the Lord, then look at his rewards now. Pati yung pag-aral niya, pati yung maybe until doctorate, you cannot measure the blessing of God. Ibang-iba ang plano talaga ni Lord para kay Sherwin. Totoo yan, kasi yung ibang tao isipin, let's be practical. Di ba? Kailangan may kinikita tayong regular. Hindi yung tataya ka sa wala kang regular income, no? At aasa ka na lang sa kung ano man ang ihuhulog ng langit. Ang diferensya nga lang ay ang ibang ekonomiya ng ating Panginoong Diyos. Yun nga po, hulog ng langit parati ang kanyang ibinibigay doon sa mga taong nagtitiwala sa kanya at gagawin siya talagang Lord, Master, and boss of their lives, no? Nakita naman natin sa kwento ni Sherwin na kapag ang Diyos ang ginawa mong boss ng buhay mo, at syempre marami pang ibang kwento. Kwento na lang ni Peter Kairos, kwento na lang ni Kata. Pag si God ang ginawa mong boss ng buhay mo, ay talagang committed siya na ikaw ay susuportahan niya at ibibigay niya sa iyo lahat ng iyong mga pangangailangan. Paminsan-minsan binibigay din yung mga gusto mo para mag-enjoy ka naman sa buhay mo. Dahil every good and perfect gift comes from heaven above. It comes from God, di ba, Peter? So, ang Panginoong Diyos hindi lamang yung needs ng tao, kung hindi gusto rin niya na maging maligaya at maayos ang ating buhay. Nakita niyo, nakapag-aral si Sherwin at sabi ni Peter, baka maging doctorate pa, mag-doctorate pa yan. Who knows? I believe so too, hindi ba? Because the Lord is His boss, it's God who will also promote Sherwin. To choose serving God over a lucrative career is a portrait of a faithful follower of Christ. As a Christian, Sherwin obeyed God, just as Jesus fulfilled his duty to the Father by dying on the cross for our sins. Sherwin submitted and yielded to the will of God, and we saw how God blessed him. Amen. At ang pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos ay simula din ng pagbuhos ng pagpapala sa ating buhay. Sa Gospel ni Luke chapter 5 to 11, nakita natin doon na ng mga panahong iyon,
Walang huli ang mga mangingisda at dahil sa pagmamalasakit ng Panginoong Hesus, ipinag-utos niyang ihulog ang mga lambat sa dagat. Sumagot si Peter, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang kanyang ginawa. At sa pagkamangha ng lahat, halos masira ang lambat ng mga mangingisda sa dami ng kanilang nahuli. Jesus demonstrated his power and sovereignty when Peter obeyed him. Peter's obedience resulted in a miracle that transformed not only one fisherman, but the lives of that entire group in that area. Tama po yan. Sa susunod po nating kwento, matinding pangungulila sa mga mahal sa buhay at hindi magandang trato ng amo ang pinagdaanan ni Riza. Ano ang gagawin sa harap ng pagsubok na ito? Abangan ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Here's how to vote for your favorite Huwarang OFW 2017 nominee. Go to www.cbnasia.org. Click the Huwarang OFW 2017 logo. Look for your favorite nominee, enter your email address, and then click the button to vote. You may also simply go to our Facebook page, The 700 Club Asia. Click Vote Contest. Look for your chosen nominee, enter your email address, and then click Vote. You can vote for one nominee per day. The authenticity of the votes cast are being verified. My favorite verse comes from Ephesians 3:20, and it says, "To him who is able to do immeasurably more than we can ask for or imagine." It challenges me to believe God for greater things. Abangan ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word. Mula July 17 to 21, 12 midnight sa The 700 Club Asia, GMA. Isang maliit na appliance repair shop ang ikinabubuhay ng pamilya ni Risa. Hindi sapat para sa 5 miyembro ng pamilya. Kinukulang kami sa mga pang-araw-araw namin, tuition fee, sa pagkain, sa mga pambaon namin ng araw-araw ng ate ko. Gusto ko siyang tulungan. Nakikita ko po na talagang kumakayod po yung daddy ko para po magkaroon kami ng pambaon sa araw-araw, pambayad po sa mga bills po namin sa kuryente. Dahil sa hirap ng buhay, nag-abroad ang ama ni Risa. Kahit na nakapagtrabaho ako sa Pilipinas, naisipan ko na rin magtrabaho abroad. Taong 2014, nag-abroad na rin si Risa. Nagtatrabaho ako as Assistant Document Controller sa isang interior company dito sa Dubai. Half of my salary ay binibigay ko talaga sa family ko. Pinapadala ko yun sa mami ko buwan-buwan. Sobrang saya ko kasi napupulfill ko na yung lahat ng pangangailangan namin. Masarap pala sa pakiramdam yun, nakakatulong na sa pamilya mo. Sa kabila ng saya dulot ng pagtulong sa pamilya, kapalit naman ito ang pangungulila. Malungkot mag-isa sa Dubai. Unang-una yung makasalamuha mo yung iba't ibang nationality, yung may boss ka na hindi mo maintindihan yung ugali, yung sisigawan ka. Mga hindi mo naranasan sa Pinas, dito mo mararanasan na talagang magigising ka na ang hirap pala maging isang OFW. Pwede nga lang umalis ka agad-agad sa trabaho mo. Kaya lang mahirap ko kasi dahil committed ka sa company. Kung susuko ako agad, ano nang mangyayari sa kanila? Ano nang maitutulong ko sa kanila kung susuko ako agad sa lahat ng pinagdaanan ko yun? Alam niyo po, sa totoo lang, nilay hands ko yung upuan po ng amo ko habang wala siya. Sabi ko sana, Lord, maging mabait siya, maging kalma lang, para yung stress ba, kahit wala man lang trouble sa office. One time, nagulat na lang po kami ng mga ka-office mate ko na nung naggaling siyang bakasyon, pagbalik niya, kalmado na siya, bait-bait na niya. Sobrang saya ko po kasi hindi na ako na-stress, uwi na akong hindi pagod, yung utak ko, na hindi na ako kinakabahan sa araw-araw na pagpasok sa kanya. Bilang isang OFW or bilang isang tao na sino mang gustong magbalak mag-abroad, lahat ng mga plano mo, ilapit mo muna lahat yung kay God, kung ano ba talaga yung will niya, kung para ba talaga sa ito, or kung ano ba yung purpose mo, bakit ka mag-abroad. Kasi mahirap kapag hindi ka ready, physically mo, emotionally mo, matatalo ka ng music eh. Sa 4 na taon ni Risa sa UAE, marami siyang natutunan bilang OFW. Commit your works to the Lord. So, kapag ka may trouble, talagang pinagdadasal ko,
na matulungan ako sa araw-araw na nagpapalakas sa akin. Si Reza May, masasabi kong humarap talaga. Talagang hindi niya pinababayaan sa Pinas pag may tumawag. O ano yung problema niyo? Miski na hindi sa pampinansyal, siya pang nag-a-advise kay mami niya, kay ate niya. Papasalamat ako sa Panginoon. Napakalaking pasasalamat. Kasi binigyan niya ako ng anak na sumusuporta sa akin. Kahit na may asawa ko, hindi pa rin mapuputol yung pagsuporta ko sa kanila. Bilang anak, responsibilidad na natin na masuportahan din natin sila. Nakakatulong na ako sa pamilya ko, sa ate ko, tsaka din sa pamangkin ko na nag-aaral ng grade 5. Sobra po akong nagpapasalamat kasi kahit na Arab country to, Muslim country, meron pa rin mga churches talaga na ginagamit si Lord. May mga pastor, may mga church ka makikita na talagang hindi sila strict na magtayo ng church sa loob ng mga hotel, sa mga flat. Talagang makikita mo yung pagkilos ni Lord. So, natutuwa po ako kasi hindi po naputol yung paglilingkod namin. Kasi kahit na nandito kami overseas, yung spiritual din po namin ay kumbaga na-recharge. Dahil sa nakitang pagmamahal ng ama ni Reza sa pamilya, nabitbit niya ang kahalagahan nito. Yung sa daddy ko kasi nakita ko yung lahat ng yun para sa amin hindi para sa sarili niya lang. Prayer is our communication with God. When we pray, we express our needs to God, material or spiritual. Our loving and caring God grants our prayers uttered in faith. As we read in the book of Mark, chapter 11, verse 24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Sa ating pong wikang Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap ninyo. When we pray, we acknowledge God's sovereignty. We acknowledge that God is supremely in charge of everything that happens in this universe. When we pray, we find strength of spirit, guidance, wisdom, joy, and inner peace. So if you are facing any challenge in life right now, and you have to make a very important decision, pray for wisdom, and God will show you the way to the right path. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. God bless you more. Love the Word. Live the Word. Ngayong Martes, si Mrs. Doktor, si Mr. Sundalo. Pero ang mag-asawa, lubog sa utang. karating na yung complaint sa aking mga commander. Lalaking may ketong, papano nagkaroon ng great skin? Alamin, babaeng lubog sa utang noon, utang free na at may property pa sa Boracay. Ang kanilang great stories sa lang aming great prizes sa Looking Great! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng Alisto.